So eto mga banateros, breaking news. May mga bali-balita na may isusunod na naman na senador na ipapakulong ng Administrasyong Marcos. Ang tanong, sino kaya ito? May dalawa or isang senador na itutulad kila Jinggoy Estrada, Rodante Marcoleta at Senator Bato de la Rosa. So sinong senador ito? Alalahanin ho natin na kailangan nilang bawasan ng boto para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. So nakikita naman natin sa iba't ibang mainstream media at sa mga anti-Duterte na pinupush nila na kahit hindi daw mag-16 vote or mahigit pa, kailangan daw ma-impeach si VP Sara Duterte. So may posibilidad na totoo nga na may ipapakulong na naman na isang senador. So sino kaya ito? So dalawang senador or isa, at ang nakikita ko dito kung hindi si Senator Robin Padilla ay si Senator Bongo. Kamakailan lang 'di ba nilabas ni Congressman Pulong Duterte na may warrant of arrest si Senator Bongo sa ICC. So eto naman si Senator Robin Padilla, mukhang bubuhayin nila yung dating kaso or baka gawan na naman nila ito ng kaso. Alam nyo naman yung administrasyon, alam nyo naman yung mga anti-Duterte, kahit na wala ka namang ginawang masama, kayang-kaya kanilang sampahan ng kaso na gawa-gawa lang. Katulad na lang yung ginawa nila kay Pastor, kay Pangulong Duterte, kay Jinggoy, kay Senator Bato de la Rosa, kay Senator Dante Marcoleta. So, pwede din nila yung gawin sa iba pang mga senador. Intindi, no? Para lang makuha nila yung kanilang kagustuhan na ma-impeach si VP Sara Duterte, gagawin nila to. No, na kahit sabihin na natin doon pa lang kay Senator Bato de la Rosa, biruin mo ang warrant of arrest ay galing sa ICC, hindi naman galing sa Korte Suprema. Ni wala ngang kasong naisampa dito kay Senator Bato de la Rosa pero nagka-warrant of arrest. So doon pa lang sobrang labo na. At eto pa yung kay Senator Rodante Marcoleta na ibinibintang nila, halos lahat naman ng mga senador, halos lahat naman ng mga politiko ay may campaign donation na dihamak na mas malalaki. 'Di ba? 'Di ba dati may balita na nakatanggap ng tig 50 million di umano yung kampo ng senatorial candidate ng Bagong Pilipinas ni Marcos Jr. So bakit hindi iniimbestigahan nyo kung totoo man yun o hindi? 'Di ba? So grabe talaga. Sobrang tindi ng kanilang mga ginagawa para lang hadlangan etong mga senador na maaaring humadlang sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. May mga kasi kung titignan nyo, may mga congressman na kung umasta parang sure na may impeach si VP Sara. So magiging sure lang 'yan kung babaliin nila yung konstitusyon, kung babaliin nila yung batas. At palagi naman nila ginagawa yun, di ba? Palagi naman nila ginagawa yun. Biruin mo, nire-respeto nila ang ICC warrant, wala naman jurisdiction niya sa bansang Pilipinas. So doon pa lang maling-mali na. 'Di ba? So hanggang ngayon nga hindi pa nga bumabalik ang Pilipinas sa makipag-ugnayan sa ICC. So bakit nila irerespeto yung arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa? So malamang sa malamang talagang tutuluyan pa nila itong natitirang mga senador. At isa na rin dyan siguro baka si Senator Alan Peter Cayetano, dahil alam naman natin na kapag bumanat, pag naglabas ng opinion si Senator Alan Peter Cayetano, talagang nasusupalpal at napapahiya sila. 'Di ba? So talagang may posibilidad na may isusunod kay Senator Rodante Marcoleta, Bato de la Rosa at kay Senator Jinggoy Estrada. Ang tanong, papayag ba kayo mga banateros? I-comment nyo nga dyan sa baba. Wow na wow! Eto mga banateros, may ilalabas daw ang mga anti-Duterte na matinding ebidensya sa darating na hearing sa impeachment. May ilalabas daw. Ano kaya tong ebidensya na ilalabas nila na hindi nila isinapubliko? Hindi pa nila sinasabi. So, hindi na tayo magugulat dito sa mga hinayupak na to na kung may nilalabas silang ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte.
Alam naman natin na kapag baka may ano sila, may hawak silang peking Mary Grace Piatos, o kaya baka ilalabas na nila si Madriaga, o kaya baka makumbinsi na nila yung sheriff na sinapak dati ni Vice President Sara Duterte. Pero eto nga, may mga ebidensya daw na ilalatag na talagang isa sa mga magpapabagsak or magpapatunay na sa mga kaso laban kay Vice President Sara Duterte. Ano na naman kayang pakulo to? Alam nyo, ilang taon nyo nang ginagawang paninira sa mga Duterte. Hanggang ngayon, mas di hamak na lumalakas etong si Bibi Sara Duterte kaysa kay Marcos Jr. Tignan nyo, laglag yung tuka ng ratings nung amo nyo. Nakakaya, akala ko ba milyon-milyon ng loyalistang tanga, 'di ba? Akala ko ba bibirin nyo partida, nagsanib puwersa ang mga kakampuet, mga dilawang tae, tapos mga pulangaw. Tapos ngayon hanggang ngayon wala pa rin kayo binatbat. Tangilang yan, kakakahiya. Tangilang yan, 'di ba mga banateros? Tayo Duterte supporters lang. Yun lang. Wala nang iba. 'Di ba? So, yung bossing nila hindi makakuha ng talagang mataas na trust rating sa bawat Pilipino. Na kahit nagkampi-kampi na etong tatlong perwisyo sa bansang Pilipino. Perwisyo yung mga yan, puta. Ano ba nagawa ng mga yan? Aber, anong nagawa ng mga dilawan? Anong mga nagawa ng pinklawan? Aber, kung usapang lang naman, kung usapang confidential fund lang. Dati, nung Vice President pa lamang si Leni Robredo, nangingiyan ng halos 900 million. Samantalang, kay BP Sara is 125 million. Pinagsisiksikan pa nila yun. I-research nyo, may kita nyo dyan, kahit sa Google. Sa Google, ilagay nyo dyan kung magkano yung hiningi ni Leni Robredo na confidential fund or ng Vice President budget, Office of the Vice President. Tingnan nyo. Di hamak na sobrang laki niyan, pero 'di ba? So, alam nyo, kahit ano pang ilabas nyo, kahit si Lapu-Lapu pa yan, si Magellan, kahit kahit may makuha kayong magpanggap bilang Mary Grace Piatos. Nako po, hanggang ngayon, di hamak na mas sobrang lumalakas pa si BP Sara Duterte. Aminin nyo, hindi nyo kaya mga Duterte. Kaya nga nagtulong-tulong kayo 'di ba? At alam din naman namin na playbook ng kakampi at mga dilawan na kapag napabagsak na nila ang mga Duterte, ay susunod din nila si Marcos Jr. Kaso, hindi nyo kayang gawin yun. 'Di ba? Hindi nyo kayang gawin na mapabagsak si BP Sara. Siguro baka kaya nyong pabagsakin ang mga Marcos, pero wala naman na supporter ang mga Marcos ngayon 'Di ba trust rating nga hindi makakuha supporters pa kaya. Marami silang trolls. Trolls marami, pero yung lehitimong legit na mga supporters na wala na, yung mga pulanga wala na. Kahit yung mga pinklawan, mga dilawan, hindi naman yan kakampi sa mga pulangaw. Hanggang ngayon, nagpaplastikan lang naman yan sila. Kaya kung ano man yung ebidensya na ilalabas nyo laban kay Vice President Sara Duterte, nakahanda ang Pilipino na hindi kayo paniwalaan. Mga banateros, napanood nyo na. Napanood nyo na yung viral ngayon, yung trending ngayon na mga MMDA na pinagpupulot ng mga basura sa mga kanal-kanal. Although, tama naman yun, kahit ako gagawin ko din yun, walang problema doon. Hindi natin binabanatan yung mga namulot ng basura. Nakakahawa lang mga banateros dahil ni ultimong gloves, hindi man lang sila binigyan. Ni ultimong bota, hindi sila binigyan. May nabibili sa na pang clip sa mga basura. Marami yan nabibili si Shopee. Sa panahon natin ngayon, high-tech na. Ang daming posibleng mabili para makaiwas na masugatan yung kamay, madumihan. Kasi baha nga yan, 'di ba? Excuse me, nadighay pa ako, 'di ba? So dito lumalabas mga banateros na mga kabiyaya. Alam mo yun, para lang mapaganda yung imahe. No, hindi ko ulitin ko, hindi ko binabanatan dito yung mga taong
namulot or naglinis ng basura. Sa tutusin nga po ay naaawa nga ako. Dahil ni ultimong bota, kapote, wala man lang binigay. Diba? Biglang inutusan yung mga tao doon na, hoy, magdampot kayo doon tapos videohan para kabiliban tayo ng taong bayan. Pero hindi mo iniisip na pwedeng magkasakit yung mga yon. Ang tindi, no? Ang laki-laki ng pera na nawawala sa pondo ng taong bayan. Sige, sabihin na natin na inuutos nyo sa mga MMDA, traffic enforcer, or sino man, barangay tanod, sweeper, yung paglilinis, pagdudukot ng basura sa mga imbornal. Pero sana naman, gasino lang ba yung kapote, gloves, bota na maibigay nyo sa kanila? Kapag nagkasakit ba yung mga yan, paano yung mga pamilya nila? Buti sana kung yung mga sahod nila ay kahit na wala silang trabaho or hindi sila makapasok, ay may sahod pa rin sila. Ay hindi naman. Grabe, no? Ganyan mga banateros yung nangyayaring korupsyon sa bansa natin. No, imbis na alam niyo na sa totoosin lang, kinabiliban na ng bawat Pilipino yung ginawa ng mga MMDA. Kaso sobrang naawa ang mga netizen kasi ni kapote, ni gloves, wala man lang ibinigay sa kanila. No? Sobra, grabe. Kaya nga, totoo yung sinabi nila na kung sila Pastor, Pangulong Duterte, Bato de la Rosa, Rodante Marcoleta, Jinggoy Estrada at iba pang mga kilalang personalidad ginigipit at hindi pinapahalagahan ng Administrasyong Marcos. What if pa tayo ng mga ordinaryong Pilipino, kagaya na lang ng mga tao na yan, di ba? Gagaya na lang ng mga tao na yan na inutusan basta-basta kahit na magkasakit, walang pakialam ang Administrasyong Marcos. O baka sabihin ng mga basher, ba't hindi si Tory ang sisihin mo? O ngayon, tanong dito, bakit tayo mo magsumbong kay Tory? Sabihin mo kay Tory, at eto, sinasabi ko rin, na sabihin niya kay Marcos Jr. na ayusin niya naman yung ganyan. Kawawa yung mga tao. Kung tayo nakabat pag nagkasakit yung mga yan, alam naman natin yung sakit sa baha, di ba? Alam natin yung makukuhang sakit. Nahawa lang ako sa mga kababayan natin na ganyan lang kaliit tignan or ganyan lang kaliit sila. Alam mo yun, yung sobrang parang walang kwenta. Sige, maglinis kayo dyan kahit maulanan kayo, kahit na mabubog kayo dyan, kahit na masugatan yung kamay nyo, matetano dyan, wala kaming pakialam. Ganun yung pinapahiwatig nila doon sa mga video eh. Diba? Tingnan nyo, basang-basa yung mga kababayan natin, no? Nagdadampot ng basura sa mga imbornal. Grabe, ang tindi po tayo na. Ewan ko na lang kung gaano katindi or gaano nyo matitiis at gaano nyo nalulunok, lalong-lalo na doon sa mga basher, na ganito ang ginagawa ng Administrasyong Marcos sa mga kababayan natin. So, bagyo na naman, baha na naman sa Pilipinas. Ikaw naman kasi na bagyo ka, ulan ka, ilang beses ba naming sasabihin na magpa-schedule or magpaalam ka sa aming Pangulo na si Bongbong Marcos? Ang tigas din ng mukha mo eh. Ang inantong hype pa to, hindi ka marunong makinig. Ilang beses na sa'yo na sinabi ni Marcos Jr. na magpa-schedule ka kada pupunta ka ng Pilipinas. Tuloy hindi na naman yan makakapaghanda. Magtatanong na naman yan kung ano yung gagawin niya. At malamang sa malamang yung garapatan niya na si Auntie Claire, isisisi na naman sa mga Duterte yung mga pagbaha na yan. Pangulong Bongbong Marcos, etong bagyo na to, aksyonan mo to. Kasuhan mo ng plunder. Oo, binabastos ka na eh. Diba? Labag na sa konstitusyon nung ginagawa nitong bagyo na to. Hindi nagpapaalam sa'yo. Tingnan mo sa Maynila at sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Baha na naman. Kung nagpaalam sana sa iyo yan at nagpa-schedule sa iyo yan na pagpunta niya rito sa Pilipinas, di sana walang baha ngayon, di ba? Kasuhan mo yan kasuhan mo yan, Pangulong Bongbong Marcos, na nanawagan kami sa iyo. Kasuhan mo yung bagyo na yan, kasuhan mo ng plunder para may kasama doon si Senator Marcoleta at Senator Jinggoy Estrada. Wala. Sobrang nakakabastos na yung ginagawa niya sa'yo. Hindi siya marunong rumispeto sa'yo. Sinabi mo yan dati, di ba? Na sana ay magkaroon ng schedule ang bagyo dito sa Pilipinas. Anak ng dating kami nga eh. 'Di ba? Nung galing kami sa China, pag-uwi namin ng Pilipinas, anong ginawa namin? Nag-passport, 'di ba? So kailangan ganun din tong bagyo na 'to. Alam mo, Pangulong Bongbong Marcos Jr., sisisihin ka na naman ng taong bayan dahil dito sa baha na 'to.
Kaya kung ako sa'yo, kasuhan mo ng plunder, no bail dapat ha, no bail. Bagay, yung plunder ay no bail naman yan. So kasuhan mo yung bagyo na yan, Pangulong Bongbong Marcos. Iba na. Oo, kasi mahihirapan, may stress. Magkukulong ka na naman sa kwarto at kung ano-ano na naman hihigupin mo doon. At kapag kung ano-ano na namang mahigop mo doon, kung ano-ano na naman sasabihin mo sa interview at kung ano-ano na naman maiisip mo at kung sino-sino na naman ang kakasuhan mo, kaya huwag ka maka-stress tuloy, magpaka-stress ha. Pangulong Bongbong Marcos, mahal ka ng mga loyalistang tanga. O shoutout doon sa mga senador na mga BBM senators. Aba, ipatawag nyo to sa hearing etong bagyo na to. Erwin Tulfo, total ayaw mo naman ipatawag o ayaw mo namang paimbestigahan yung flood control scam dyan sa Blue Ribbon Committee na kung saan ay pinamumunuan mo at kayo ni Gatchalian. Eto na lang gawin mo kahit paano, may pakinabang kami sa'yo. Ipatawag mo etong bagyo na to at kausapin ng maayos, imbestigahan ng maayos kung bakit wala siyang schedule dito sa Pilipinas. O shoutout dyan sa Congress, sa House of Representatives, kailangan pag-usapan nyo to sa presko nyo. Hindi pa pwedeng hindi. May stress ang inyong bossing na si Bongbong Marcos. Kaya kailangan ipatawag nyo at magkaroon ngayon ng preskon kung paano solusyonan na magpa-schedule yung bagyo, yung ulan para maiwasan ng baha dito sa Pilipinas. O doon din kay NBI Director Attorney Matibag, padalhan mo ng supwen na to. Ay, hindi tama to. Kami lang lagi, mga DDS vlogger, mga supporters lang ng mga Duterte, ang papadalan nyo ng supwena. Padalhan nyo rin tong bagyo na to. Hindi ba pwede to? Kabastusan to sa ating presidente. O Yusek Claire Castro. Magkaroon ka rin dapat ng preskon. At isisi mo na naman sa mga Duterte na kung bakit hindi nagpapa-schedule etong bagyo pag pumupunta ng Pilipinas. Sabihin mo na kaya ginagawa to ng bagyo dahil sa dahil sa nakaraang administrasyon. Kailangan agapan nyo to at sabihan mo na rin yung yung jowa, yung baby boy ni Ma'am Shitars na paligiran to ng mga kapulisan. Para hindi tangina namimihasa to Binabastos kayo. Ayop na bagyo to. Napakabastos. Wala kang pakundangan. Tangina mo stressin mo na naman si Marcos Jr. Kakamot na naman sa ulo niya kung ano yung gagawin niya. Ilang beses ka nang sinabihan na kada pupunta ka dito, magpa-schedule ka, ina ka, di ba? Na hindi mo magawa-gawa, simple-simple nun. Basa na ako ng pawis. Kakagaling ko lang sa trangkaso, mabibinat na naman ako nito Wow! 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 Paldo na naman sila. Bakit? Kasi eto nga 2027 National Budget Proposal. Aba, puta ila, tiba-tiba na naman yung mga ulupong tiba-tiba na naman yung mga inayupa kung may 2027 National Budget na naman. Ang tanong, kamusta na yung 2026 National Budget? May napapala ba tayo doon? 'Di ba 6 trillion 'yun na para sa edukasyon. Ang tanong, may mga bagong eskwelahan ba na naitayo? May mga bagong proyekto ba para sa mga mag-aaral na naipatayo ng Administrasyong Marcos? Ako'y nagtatanong lamang. Ito basahin natin kung 2026 National Budget ay nagkakahalaga ng 6 trillion pesos. Ito ang malupit. Basahin natin. Eto babasahin natin mga banateros, mga kabiyaya. Inaprubahan na ng gabinete ni Marcos, ni President Bongbong Marcos Ngagba Jr. ang panukalang 2027 National Budget na ipipresenta ni Department of Budget and Management, DBM, ayon kay Presidential Communication Office, PCSO, Yusek Dave Gomez. Ayun. Hindi na muna isinapubliko ng PCO ang halaga ng budget para maiwasan umanong ma-preempt ang submission ng President budget sa Kongreso. Naunang sinabi ng DBM na isang memorandum na nasa
7.2 trillion budget ang ipinanunukala nila para sa taong 2027. Tangina, ang dami na lang magyayaman ng mga congressman dito. Ang dami na lang magyayaman ng mga senador. Puta, alam, biri mo. Sabihin na natin na sige, ako na ang magpaparty-party sa inyo. Sabihin na natin yung 2 trillion para kay Romualdez. Yung 2 trillion para kay BBM. Yung 2 trillion para sa mga kongresista. At yung 1 trillion ay para sa mga yung 2 trillion para sa mga senador at yung 1 trillion ay para sa mga kongresista at yung 200 million ay para sa mga pages vlogger na binabayaran di umano ng administrasyong Marcos. So, finish na. Ina. May Gcash ako, Romualdez, 0961-924-9686. Ang pangalan, Charlie J. G. Hambuan. So, isend mo na ha. Baka naman. Kahit araw-araw pa, minu-minuto, oras-oras kitang ipopromote or tawag dito, bibigyan ng pugay, no? At gagawin ko ay parang yung ginagawa ng ibang mga vlogger diyan na halos talagang lahat ng alam mo yun, lahat ng ng pagpalakpak ay ginagawa nila sa iyo. So gagawin, kayang-kaya kong gawin 'yan. Kahit papaano may 500k subscriber ako sa YouTube. Meron akong, di ko alam kung ongoing na ba sa 50k followers sa TikTok. At meron naman akong magto 200k na ngayon sa Facebook. So siguro naman, 'di ba? Yung iba nga wala masyadong followers pero 'di ba? Kotang-kota. Baka pwede naman diyan. Butay na paldo kayo ngayon, 7.2 trillion. Alaklamutak ilan dyan. Sarap buhay ng mga fucking ina. Ngayon mga banatero, sa susunod daw na linggo ay meron na daw or magpa-party-party or magpapaputok na daw ng fireworks etong mga anti-Duterte dahil mai-impeach na daw si Vice President Sara Duterte. Iyan ang sinasabi nila. So ang tanong, paano mai-impeach si Sara Duterte ay hindi naman kayang makabuo ng BBM senators ng 16 vote? 'Di ba? So ang nasa konstitusyon, ang nasa batas ay 16 vote ang kailangan na makuha ni Vice President Sara Duterte para ma-impeach siya. So paano mangyayari yun nasa 16 ba silang lahat? So ngayon nagdiriwang na ng maaga. Sige lang, okay lang, walang problema. Sabi nga namin, kahit ma-impeach si VP Sara Duterte, meron pa ring mga tao na mala Duterte pa rin ang ang kanilang hadikain para sa bansang Pilipinas. At take note, marami pang Duterte. Nandiyan pa si Mayor Basti Duterte, nandiyan pa si Congressman Pulong Duterte. At sa susunod na mga taon siguro, pwede na nating ihalal bilang presidente si Kitty Duterte. So marami pa. No, hindi hindi so medyo nakakaano lang na kung halimbawa man talaga na may impeach si VP Sara, siyempre hindi natin din kagustuhan yun. Ayaw rin natin mangyari yun. Pero kung usapang presidente lang, nakita niyo ba yung nasa picture ko? Ayan yan, si Pastor Apollo Kibuloy yan. No, yung nandiyan na yan. Isa din yan sa pwedeng maging presidente. Talagang halos kaparehas yan ni Pangulong Duterte ng utak, mindset ng pagpapaganda sa bansang Pilipinas. Andyan din si Senator Robin Padilla. Andyan din si Senator Rodante Marcoleta. So, sobrang dami. Sobrang dami na pwedeng gamitin or gawing presidente ng bansang Pilipinas. Basta, wag lang sa mga BBM senators at sa mga mga Marcos na apelido or Romualdez or Araneta. Yan ang pinakaayaw ng mga Pilipino. So ngayon, sige lang magdiwang kayo at baka mamaya yung maagang pagdiriwang nyo na kahit wala pa naman talaga ang eksaktong resulta, baka magkaroon ng kabaliktaran yan.
Baka imbis na masaya na sana, ay biglang maglungkot-lungkutan na naman kayo. Hindi ako nagbabanta, ha. Sinasabi ko lang, wag nyo sanang pangunahan. No, kaya minsan na ano kayo na nagagabaan kayo kasi mas nauuna pa kayo sa desisyon kaysa sa nauuna pa kayo sa desisyon ng naturing hearing. Kayo pa mismo. So ibig sabihin, tsaka kung alam nyo naman na talagang may impeach si BP Sara, so ibig sabihin talagang parang talagang nakaplanado na sa inyo na may impeach si BP Sara next week. So ganun ba? So ibig sabihin kahit hindi 16 vote ang maging boto sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, ay ipupush nyo pa rin na impeach na siya. Ganun ba? So mga banateros, mga kabiyaya, hahayaan nyo ba yan na kahit labag sa konstitusyon, labag sa batas, ay ipapamukha nila sa atin na impeach na si Vice President Sara Duterte? Alalahanin po, papaalala ko lang, kapag na-impeach si BP Sara, hindi na siya pwedeng tumakbo sa kung saan mang posisyon sa gobyerno. Kahit nga siguro konsihal, kapitan ng isang lungsod, bawal na kapag na-impeach ka. Yan ang pagkakaalam ko. I-correct nyo na lang ako dyan sa baba. So ngayon, mga banateros, kung ganyan man ang plano nila, na ngayon ay parang pinapamukha na nila sa atin na alam na nila ang mangyayari next week at sila ay nagdiriwang na dahil para sa kanila ay sureball ng may impeach si BP Sara Duterte, ay may kakaibang nangyayari dito. So ibig sabihin, useless tong hearing na to, talagang planado na pala talaga nila na impeach si BP Sara. Talagang naka-prepare na or naka-schedule na by next week, impeach na dapat si BP Sara. Ganun ba? Nako, masama yan, ha. Huwag nyo kaming subukan. Mukhang magpapositive na si BBM, no? Mukhang magpapositive na kung magpapa-hair follicle test. Dagawa ng mga banateros ay negative na naman ang nakuhang ratings. Oo, ang nakuhang trust rating ni the greatest Pangulong Marcos Jr. Oo, bagsak na naman. So sasabihin na naman ng iba dyan, hindi naman hindi naman sukutan yan ganyan. So ngayon, ang natatanging pwede na lang gawin ni Marcos Jr. para mag-positive, para tumaas ang kanyang trust rating, ay yung pagpapa-hair follicle test, kagaya na lamang po ng sinabi ni Attorney Rowena Guanzon. At eto yun, basahin natin. Magpa-positive lang kapag nagpa-hair follicle test na. Ito ang reaksyon ni dating COA COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon kasunod ng paglabas ng ilang survey firms, kabilang ang mga pinakahuling Asian survey na nagpakita ng 50% ng mga Pilipino ang hindi approve sa kabuuang performance ng gabinete ni Ferdinand Marcos, Pangulong Marcos Jr., aka Ngagba, aka Ngiwe. Grabe ka naman, Attorney Rowena Guanzon. Kung ano ka naman, grabe ka naman makapag-push kay Marcos Jr. Hindi adik si Marcos. Nag-joke lang si Amy Marcos noon na adik ang kapatid niya. Joke lang yun. Nanginang yan. Ay nako, grabe na talaga, no? So, yun na lang gawin mo talaga, Marcos Jr. Mag-hair follicle test ka para mag-positive ka. Yun na lang ang tanging pag-asa para maiangat mo yung trust rating mo. Oo, ikaw ba naman talagang hindi ka talaga sasang-ayunan ng taong bayan. Bakit ba naman? Sino ba namang tanga? Hindi naman tanga ang mga Pilipino na kung sino pa yung lumalaban sa korupsyon, siya pa yung pinapakulong mong hinayupak ka. 'Di ba? Siya pa yung pinapakulong mo. Tapos ngayon mag-accept ka ng maghahangad ka ng mataas na trust rate. Lol. 'Di ba? Hindi mo kayang gawin 'yun, hindi mangyayari 'yun. Sasabihin nyo na naman, fake news na naman to. Diba? Binayaran na naman to ng mga Duterte. Putang ina nyo, bakit? Sino ba yung mga nagnanakaw ngayon? Diba?
tinuturong mastermind si Marcos Jr. So sa kanya, nasa kanya lahat ng pera. So kaya kung gusto mong tumaas ang trust rating mo, ang pagbabalik ng tiwala sa'yo ng taong bayan, magpa-hair follicle test ka, ipakulong mo yung pinsan mo, ipakulong mo yung mga congressman na involved sa flood control scam, at isunod mo na rin yung asawa at anak mo, yung anak mo na nakatanggap daw di umano ng 51 or 52 billion, no? At yung asawa mo na may issue about sa sibuyas, no, yung anak mo na tinagurian the youngest pork barrel king, di ba? Yung asawa mo na nakatatanggap din ng mga milyong trilyon na pera sa kaban ng bayan, at isunod mo na rin ang sarili mo. Kapag ginawa mo yan, Pangulong Bongbong Marcos, magbabalik ang tiwala sa iyo ng taong bayan. Okay? O kaya, tapos mag-hair follicle test ka na rin. Tapos kanawin mo yung buhok mo, kanawin mo yung buhok mo, ipainom mo kay Auntie Claire, kay Gadon, kay sino pa ba? Yan sa mga senador, mga BBM senators mo, para kahit pa paano maliwanagan na sila, ha? Aba, mga banateros, breaking news. No? Breaking news. Di umano, bali-balita at trending ngayon, viral ngayon na napag-uusapan, na itong si Ombudsman Boying Remulla ay gagawing Chief Justice. So si Boying Remulla po daw ay gagawing Chief Justice. Hindi ko lang alam kung sino, pero alam naman na natin siguro, baka si BBM na yan. So, sino ipapalit bilang ombudsman? Si Remulla, si John Vic Remulla, ombudsman. Tapos sino ang papalit sa DILG sa pagiging ombudsman? Si Trililing. Galing. Ang galing ng plano niya. So, ito nga, may balita nga po, at ito babasahin natin sa inyo, mga banateros. Boying Remulla plano umanong gawing susunod na Chief Justice upang pababain ng impeachment threshold sa Senado. Ay, grabe, no? Sa isang senyo allegation ang umuusbong ngayon sa pangpublikong diskusyon matapos ihayag ng kilalang political blogger na si Joey De Vera ang ukol sa di umano'y planong pagtatalaga kay Ombudsman Secretary Jesus Crispin Boying Remulla bilang susunod na Chief Justice ng Korte Suprema. Putangina, nung naging DILG ka nga, wala kang kwenta. Nung naging ombudsman ka, mas lalong naging wala kang kwenta. Tapos magiging Chief Justice ka pa ng Korte Suprema, wala na, finish na to. Kahit anong gawin natin, talagang na yan. Kasi sa totoo lang, ang Korte Suprema na lang ho ngayon yung hindi hawak ng Administrasyong Marcos. Halos lahat ng sangay sa gobyerno, hawak na ni Marcos Jr. Ngayon, kung etong si Boying Remulla ay gagawing Chief Justice ng Korte Suprema, wala na. Baboy na talaga tong itong konstitusyon. Bababuyin ng konstitusyon, bababuyin ng batas, yung baluktot, yung tuwid ibabaluktot para lang masalba yung kanyang amo. So, may posibilidad na gawin niya kasi hindi wala ngang kahirap-hirap kay Marcos Jr. na ginawa niyang ombudsman. Etong si Boying Remulla, what if pa sa pagiging Chief Justice. So, bukas sa makalawa, magugulat na lang tayo na etong si Boying Remulla ay magiging Chief Justice ng Korte Suprema at malamang i-deny niya yan. I-deny niya, malamang sa malamang. Uso naman sa ganyan. Palagi naman na nila ginagawa na dinideny nila yan . No, paulit-ulit yan. Katulad na lang yung sa ICC na hindi daw papapasukin. Ito, kesyo ganyan, kesyo ganito. So ngayon, di ba, ginawa na. Yung mga kaso ni Romualdez, asikasuhin daw. Kaso ni Villanueva, pipirmahan na lang daw. Pero hanggang ngayon, hanggang sa nabasura na. Yung kaso ni Romualdez, basura na. Yung kaso ni Villanueva,
nga na. 'Di ba? So sobrang grabe na to. Sobrang malala, sobrang lala na nitong ginagawa ni Marcos Jr. at ni Boying Rimulya sa bansa natin, na kung siya pa ay buti sana kung itong si Rimulya ay talagang pit doon, basta yung pit pa. Joke lang. Kung swak doon si Rimulya sa pagiging Chief Justice, good sana, walang problema. Kung sa DILG nga hindi ka swak sa Ombudsman nga hindi ka naging swak doon pa kaya sa pagiging Chief Justice ng Korte Suprema. Ngayon nga lang nagkakalitsi-litsi dahil sa pagiging Ombudsman mo. What if pa kung maging Supreme Court Justice ka? Anong alam mo din? 'Di ba? Anong alam mo na palayain mo yung anak mo na involved sa ipinagbabawal na halaman, tapos papalayain mo agad, ganun ba? Tanginang yan, grabe na to. Hindi na to makatwiran, mga banateros, mga kabiyaya. Hindi dahil sa natatakot ako para sa mga, baka sabihin na naman mga basher dyan, natatakot ka lang kasi mayayari yung mga yung mga Duterte. Wala kaming pakialam doon. Wala kaming pakialam dahil alam namin na ang mga Duterte ay malinis. Alam namin na sila Senator Robin, Marcoleta at lahat ng kaalyado ng mga Duterte ay malilinis. Hindi kagaya ng mga kaalyado nyo na mga madudumi. Mas madumi pa sa sabaw or sa tubig ng ng kanal, no? Tingnan niyo yung kanal niyo diyan sa kung gaano kaitim yan, mas maitim pa diyan ang budhi ni Boying Rimulya at ni Marcos Jr. So grabe, mga banateros, kayo ba sang-ayon ba kayo na maging Chief Justice etong si Ombudsman Boying Rimulya? Mega love shoutout kay Senator Erwin Tulfo. Shoutout. Mega love shoutout sa'yo, Senator, ha? Kasi may naalala akong sinabi mo na tigilan na natin yung usapin sa flood control. Wala, tapos na yan. At parang pinapalabas niya na wala na naman daw kwenta yan. So ngayon, nagbabaha, maraming mga netizen na nagme-mention kay Senator Erwin Tulfo na okay ba na hindi na pag-usapan ng flood control sa hirap ng dinadanas nila ngayon? Intindi, no? Diba dati sabi mo, kakampi ka ng mga ordinaryong Pilipino, tigapagtanggol, tapang, di ba? Pero yung tapang at tigapagtanggol na wala na yun Biroy mo, ultimong flood control na nga lang na yan ang kagustuhan ng sambayan ng Pilipino na mapag-usapan para lumabas yung mga pangalan ng mga congressman na hindi pa naibubulgar ngayon at para mapanagot sila, isa ka sa humahad lang dun. Diba? Tapos ipapamukha mo pa sa amin na walang kwenta yung hearing sa flood control scam na yan. So ngayon, nagbabaha na naman, Senator Erwin Tulfo. Anong masasabi mo? Kailangan din namin ng sagot mo na kung tama ba ang sinabi mo na hayaan na lang or wag na lang pansinin ng issue sa flood control scam na ang dami na namang mamamatay, ang dami na namang masisirang mga kabahayan, kagamitan, hari-harian, mga tanim ng bawat Pilipino sa bansang Pilipinas dahil sa baha. At bakit nagkakabaha? Dahil dyan sa ginawang pagnanakaw ng mga kapwa mo politiko sa kaban ng bayan. Sayang, no? Alam nyo, Senator Erwin Tulfo, ang aga nyong nabulok. Kakaupo-upo nyo pa lang, hindi pa kayo nakaka-2 term, 3 term. Si Soto kahit papano, nakailang term na yan. Di ba? Ngayon lang nabulok yan kasi pabulok na talaga. Si Ping Lacson, ganun din. No? So, si Kiko Pangilinan, simulat sa pool, bulok na talaga yan So, kayong magkapatid ni Rapi Tulfo, ang aga nyong nabulok. So, sa totoo lang, na hindi namin lubos akalain na alam yun, halatado naman ngayon na talagang takot ka. Takot kayo. Aminin nyo man sa hindi, takot na takot kayong magkapatid sa administrasyong Marcos. Takot kayo. Hindi nyo nga sila mapalagan na baka naman kaya hindi nyo sila pinapalagan ngayon at mas kumakampi kayo sa kanila dahil baka totoo nga yung mga sinasabi ng 18 Brave Marine at yung iba pa na tumanggap ka rin na mali-maliit ang pera. So ngayon, Senator Erwin Tulfo, masaya ka ba sa mga nangyayari na wag nang pansinin ng flood control scam, wag nang pag-usapan
okay lang na may bumaha at may mga magdusa at mamatay dahil sa baha dahil nagsimula dyan sa mga nakawan na yan. So okay lang ba sa yun? O, di palakpakan tayo niyan pag okay sa iyo, no? So intindi, no, Senator Erwin Tulfo. Ang lakas ng ang taas ng expectation sa iyo ng mga Pilipino sa inyong magkakapatid na Tulfo. Pero biglang bumagsak 'yun dahil din sa kagagawan nyo. Hindi takot kayo kay takot kayo kay BBM eh. Takot kayo kay Romualdez. 'Di ba? Hindi namin sa totoo lang talaga itong video ko hindi to pagbanat. No, ito ay isang panghihinayang, no? Panghihinayang sa mga katulad ng Tulfo Brothers na inaakala namin noon na hindi masasakop ng politika. Pero ngayon ay obvious na sakop at talagang kinain na kayo ng sistema ng politika. 'Di ba? So kung ano yung mali, doon kayo. At kung ano yung tama, doon iyon naman din ang ayaw nyo. Obvious naman. Hindi nyo ikaw nga yung chairman ng Blue Ribbon Committee, hindi mo nga halos mapag-usapan yung Senate yung flood control scam na dapat diyan yan pinag-uusapan, at dahil ikaw ang chairman yan, dapat ikaw ang manguna na magkumbinse sa mga kasamaan mo na pag-usapan yan. At kapag napag-usapan din naman yan, alam naman din namin na naililihis mo na rin talaga yung mga issue para hindi madama yung nasa likod mo or yung kinakatakutan mo na sila BBM Romualdez at Lisa Araneta Marcos. So, ang galing, no, Senator Erwin. Sana mabuhay ka pa ng matagal at sana ay ewan ko na lang kung mananalo ka pa sa susunod na eleksyon. At ayun, mga banateros, ako po ay nanaginip na habang nagpo-focus ho tayo sa impeachment trial, ay unti-unti naman pinagnanakaw yung 2026 national budget na nagkakahalaga ng 16 tuloy, ng 6 trillion pesos. Ang tanong, di ba, ano yun, para daw yun sa edukasyon. Ang tanong, may mga classroom ba na nadagdag sa Pilipinas? Bakit hindi inilalabas yan ng palasyo? Kasi puro lang natin naririnig sa palasyo kay Anticler kesyo palpak daw yung dating administrasyon, kesyo kasalanan daw to ng Duterte, so paulit-ulit lang yung ganun sinasabi niya. Ngayon kasi, talagang etong impeachment ay double purpose. Unang-una, matanggal sa tinik sa lalamunan nila si Vice President Sara Duterte at para makapagtakbo at hindi na sila mag-alangan sa 2028 presidential election. Pero alam nyo ba na ang impeachment trial ay limpak-limpak na pera ang ginagastos araw-araw? So alam nyo ba kung magkano per day ang impeachment, ang hearing, ang trial? Ang hearing sa Senado, alam nyo ba kung magkano ang ginagastos dyan araw-araw? Ito, sa atin lang to, huwag nyo sasabihin sa iba. 25 million lamang per day ang ginagastos sa impeachment na pinag-uusapan ngayon sa Senado. Huwag nyo ipagkalat sa yan, ha? Huwag nyo ipagkalat yan sa iba kasi baka mamaya sabihin nila fake news na naman tayo, pero i-research nyo lang kung talagang fake news tayo. 25 million per day ang ginagastos sa impeachment trial sa hearing dyan sa Senado. So kung yung 25 million pesos inilaan yan sa mga taong nasasalanta ng baha ngayon, sasalanta ng bagyo, may konting ihinga lang ng langit ay bumabaha na sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Nababahang-baha na ngayon. So grabe, no? Para makapagnakaw sila, para mapagtakpan nila yung flood control scam, ginagamit nila tong impeachment. Kaya nga sinabi ko kanina, double purpose. Double purpose kasi nga, bukod sa napagtatakpan nila yung nakawan at dito lang nakabase sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, yung about pa sa tinatawag dito yung hindi pagpanalo ni Vice President Sara Duterte sa pagkapangulo sa 2028 election. So grabe, no, alam nyo, nung nalaman ko na 25 million per day per hearing sa impeachment, sobrang laki niyan. 'Di ba? Biruin niyo yun, kung yung 25 million na yan sa kada hearing sa impeachment
ay inilaan yan para sa flood control scam. Yung 25 million na yan inilaan doon sa mga politiko para makasuhan sila, magastusan sila para bantayan na hindi sila makaalis ng ibang bansa, ng bansa natin. So napakaganda sana, pero tignan nyo yung ginagawa, no? Tignan nyo yung ginagawang pagwawaldas ng pera ng taong bayan. Tapos sasabihin ng mga hinayupak ng mga politiko, para daw ito sa bayan. Para sa bayan, hindi nga namin napapakinabangan. Biruin mo, wait lang, kukunin ko yung cellphone dito, Mahina ako sa calcu, Ika-calcu natin, ha? Oo. So eto, no? Ika-calcu natin ang tawag dito, ang mapatungkol dito sa sa asan yan? Hindi mukhang nag-iba yung natin, nag-iba yung calculator natin, no? So bali 25 million per day, tapos may 92 days pa. So magkano yun? Okay na lang mag-compute dyan. Baka sabihin nyo na naman, mali na naman yung computation ko. Biruin nyo yung grabing pera yun, no? 25 million per day ang ginagastos sa impeachment. Tapos tong mga tangang loyalista, suporta ng mga loyalista, Pinklawan, Dilawan, gustong-gusto nila impeachment. 'Di ba? Kung yung impeachment na yan, yung sa mga flood control scam ang pinag-uusapan sa Senado at hindi impeachment, kahit papaano na ginagastusan, mapapakinabangan natin. Pero hindi si Tulfo ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Si Cayetano pa rin, si Senator Pia Cayetano, para hindi one-sided. Alam naman natin na one-sided na ngayon etong si Erwin Tulfo. So grabe, no, mga banateros, biruin mo 25 million ang ginagasto sa impeachment. Tapos mapapakinabangan daw yan, ng sambayan ng Pilipino. Ang galing. Nang dahil sa ginagawang panggigipit, paghihigpit sa kay Senator Marcoleta, ay may nabubuong plano na isa sa mga medyo siguro dito kakatakutan na to ni Idol BBM, kasi mukhang grabe na. Kasi yung nakaraan na pagtitipon, hindi ko naman sinasabing Iglesia ni Cristo to, pero may posibilidad na iba't ibang relihiyon na to. Kasi yung una, parang warning lang pala yun. No, ilang beses na silang nag-warning. So, sa talagang hindi masisisi na sila dahil paulit-ulit na silang nag-warning. Ngayon, iba na. Mas matindi na. Kung nababalitaan nyo, 'di ba? May pangalawang arrest warrant kay Marcoleta. Tapos ngayon na dumalaw sila Senator Robin Padilla, BP Sara, biglang nagigpit na doon sa Ang tanong dito, ano pa bang problema doon? Nakakulong na yung matanda, dinadalaw lang, hindi naman nila itatakas yun. Bakit kailangan pagigpitan? Anong meron? 'Di ba? So, dahil nga dyan, eto na ang mangyayari. So, maraming nagsasabi na last na daw na rally, na malaking rally yung nakaraan. Pero ngayon merong balita na hindi malalaman kung anong oras, anong araw na biglang bubuhos ang mga siguro tiga-suporta ni Senator Rodante Marcoleta. Basta ang sinusure ay puro Pilipino, no? Puro mga Pilipino na bubuhos na naman at hindi malaman kung saang lugar. Kung sa Liwasang Bonifacio, kung sa EDSA Shrine yan. Doon mismo sa harap ng Malacanang. Hindi pa alam. Grabe, no? Hindi nila talaga, no? Hindi ko naman siya sinasabi kasi laging inaano sa amin ng mga basher. Kapag nakukulong yung mga idol nyo, sinasabi nyo matanda na, pero grabe kung bumanat daw sa administrasyon. Putang ina, anong banat sa administrasyon ginawa ni Marcoleta? 'Di ba? Tsaka dapat lang naman banatan yung administrasyon. 'Di ba? Mga hinayu sila, 'di ba? Mga letter D, no? So ngayon,
bahana naman sa Pilipinas. So, checkmate na naman kayo. Yung mga basher dyan. O, kamusta na? May nagawa ba yung presidente nyo? Hanggang ngayon, baha pa rin. Tignan nyo sa Baguio City. Umulan lang ng kapiranggot, baha na. Tignan nyo sa Kamaynilaan ngayon, baha na rin. Ni ultimong paglinis ng mga kanal, hindi maipatupad. Hindi maiutos sa mga leader ng iba't ibang barangay, mayor to, mayor to captain. Ganyan talaga butangin na kahit naman din siguro ako kapitan or mayor, wala akong pondo, walang sapat na pondo ako, paano ko papalinis yung mga kanal na sa mga nasasakupan ko? So ngayon, checkmate na naman ng mga loyalistang tanga. 'Di ba? So ano na naman sila ngayon, hindi nila alam kung paano na naman nila pagtatakpan yung nangyayaring ngayon. Yung nangyayaring tawag dito, sakuna. Tapos grabe pa nila higpitan or gipitin ng ang mga politikong na kumakalaban sa kanila. So abangan natin to mga banateros etong surprise. The last surprise. Ayun, pamagatan natin na the last surprise for BBM. Assessment nyo po muna doon sa nakalipas na 3 araw na impeachment trial kay Vice President Sara. Well, simulan muna natin kung ano napatunayan ng prosecution. Importante kasi na sang-ayon sa rules of court, malinaw kung ano napatunayan ng prosecution sa pamamagitan ng testimonya ni Kalilong. No? Ang napatunayan lang nila ay empleyado si Kalilong ng NBI. Siya ay isang senior agent at siya ay supposedly isang dalubhasa, at least that is the claim, pagdating sa videos. No? Ngayon, ang napatunayan lang niya talaga ay siya ay tinalagang mag-imbestiga nitong broadcast ni VP Sara kung saan di umano siya ay nagbanta sa buhay ng presidente, ng First Lady at ng House Speaker at gumawa din daw at the same time ng incitement to sedition. Pero dahil hindi pa authenticated ang video, hindi pa matatanggap ng hukuman yung video mismo kung saan di umano ay sinabi ni VP Sara yung kanyang mga pagbabanta. Sangayon kasi sa electronic evidence rule, no, ang authenticity ng mga videos ay pwedeng gawin dun sa tao na nag-record, kahit sino na nandoon na sumapi dun sa press briefing na yon o di naman kaya ang Facebook. Ako kasi yung nag-record at nag-broadcast niyang video na yan. At wala pa naman kahit sinong kasapi doon sa press briefing ang nagtitistigo. No? So sa ngayon, ang napatunayan lang ay yung kwalifikasyon ni Kalilong bilang empleyado ng NBI, yung hakbang na ginawa niya, kasama na yung pagkalakdi mo ng video na ito, pero hindi pa po napapatunayan ang authenticity ng video. So wala pang napapatunayan na sinabi si VP Sara dahil wala pang video na na-authenticate kung saan di umano sinabi ni VP Sara yung mga salitang yon. Malinaw po yan. Wala pang authentication. At dahil dyan, alam naman natin na kada araw na operasyon ng Senado ay 25 million. Napakamahal namang ebidensya. 75 million para sabihin lang na isang tao ay isang investigador. Siya ay nag-imbestiga, nag-download ng video at itinago sa flash disk. Yun lang. Now, bukod pa dyan sa napatunayan sa kaso mismo, anong nakita natin? Well, ang katotohanan ay napakahaba nitong prosesong ito. At mukhang napakalaking aksaya to ng pondo ng gobyerno dahil nakikita natin na sabi ng prosecution, 60 plus ang kanilang testigo, ang depensa 30 plus, at kung 2 araw ang nagugol sa testimonya ng isang testigo na lang, bagamat sabi nga ni Presiding Officer Cheese Escudero ay magpapabilis yan later on, sabihin na natin isang testigo kada araw, that will be 90 hearing days. Now, 90 hearing days at 3 times a week, you can imagine, baka hanggang July tayo or August of 2027 na walang gagawin ng Senado kung hindi pati itong walang kwentang impeachment complaint laman. So, pangalawang obserbasyon, mahaba, mahal, at kung ang pagbabasihan ay itong kauna-unahang ebidensya nila na sabi mismo ng mga abogadong prosecution, sinimulan nila Article 1 dahil ito pinakamalakas nilang artikulo, mukhang ampaw ang impeachment. No? Dahil sabihin mo nang mapruebahan nila yung mga salitang sinabi ni VP Sara, ang grave threat naman, ang incitement to sedition, miski siya as crimes under the revised penal code, ay hindi high crimes na dahilan para ma-impeach ang pinakamatataas na opisyalis ng ating bayan. Ito po bang meron po ba kayong opinion? Bakit kaya ito yung kanilang inuna? It's either ito ba yung pinakamalakas nila na tatatak sa tao or dahil itong pinakamahina kaya ito yung una nilang inilatag, Article 4? Well, isa pang nangyari dyan, mabuti naman na pagsabihan itong si Riza Ontiveros na mali yung ginawa niya na hinayaan niya magtestigo yung abogado, hindi ang mga testigo. No? Kasi nung sinabi nung abogado bilang kasagutan kay Riza Ontiveros,
hindi naman impeachable yung mga sinabi ni Inday Sara, sinabi nga niya na it forms part and parcel of a bigger picture, no? So, at saka sinabi naman talaga niya na sa tingin nila, ito ang pinakamalakas at pinakamadali nilang mapruebahan. Pero ang hindi nila na-anticipate, under the electronic evidence rules kasi, hindi ganun kadali na mag-authenticate ng mga digital documents, no? Lalong-lalo na kung ito ay involving internet broadcast. Kasi meron ding na say sa authentication, syempre, yung intermediary na nag-broadcast niyang video na yan, no? So sa akin, I think they overestimated, una-una, yung balor ng grave threats at saka incitement to sedition to the high crimes na po pwedeng maging impeachable officers. Hindi talaga aabot yan sa threshold na high crimes para maging impeachable. At pangalawa, yung proseso, akala nila madali. Alam nyo, bago naman kasi itong electronic evidence rules, so hindi natin masisisi sa mga abogado na hindi nila nare-realize na hindi ganun kadali talaga. Lalong-lalo na kung ang buong bayan ay nanonood sa pagproseso ng pagpasok ng ebidensya. Attorney, kayo po ba ay pabor o hindi pabor na i-play ang buong video? Well, sa akin, kinakailangan lahat ng judges mapanood ng video. Kasi I'm sure na kapag panahon na ni VP Sara, ang explanasyon na kung bakit ganun ang mga sinabi ni VP Sara ay dahil yan ay by way of self-defense, no? Kasi nga napabalita na merong Operation Romanov na may banta sa buhay niya, no? At dahil siya naman ay siyempre tao lamang at pinangangalkaan din ang buhay ng kanyang buong pamilya, dapat lamang na gumawa siya ng hakbang para maprotektahan ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya. So sa akin, importante na makita yung ganyang konteksto. At saka yung iba pang mga revelasyon na ginawa ni VP Sara, no, na meron ding relasyon dito sa articles of impeachment, kasama na dyan yung bribery na di umano nanuhol daw si VP Sara doon sa mga empleyado ng DepEd, samantalang ito naman ay mga pera na galing din sa isang mataas na asawa ng ating gobyerno. Opo. Doon sa nung nakapanayamang House Prosecution Panel, ang kanilang naging basihan kung bakit halimbawa nung pangalawang araw panalo daw sila ay dahil marami daw objection yung depensa na hindi kinatigan ng presiding officer. Doon naman sa ikatlong araw ay marami namang mga objection din ang prosecution na hindi kinatigan ng presiding officer. Basehan ba 'yon, attorney? Pero sila pa rin yung panalo noong third day. Well, kasi obviously, meron kasi tayong bagong rules of court, no? May mga amendments sa rules of court at naging very liberal na ngayon ang bagong amendments, lalo-lalo na sa evidence, no? Pagdating sa mga electronic documents at saka pagdating doon sa tinatawag na hearsay evidence, no? In fact, binagong definition ng hearsay evidence, no? Yung mga bagay-bagay na hindi sinabi sa hukuman, yun lang ngayon ang hearsay evidence, no? So sa akin, it's time for adjustment for both panels, no, for both sides, na kinakailangan veer away doon sa pag-iisip na napaka-technical ng pagtatanong natin sa hukuman. Hindi na po dapat ganun ka-technical. Kaya nga ang aking payo sa parehong panig ay give witnesses the leeway to answer at object when it is necessary but be very sparing kasi alam naman nila the 2020 revised rules of evidence ginawang liberal talaga nang sa ganon maiwasan yung napakadaming mga objections habang nagtatanong ang abogado sa isang witness. Ang tanong pa nga dyan, ma-appreciate ba ng nakararaming mga senator judge itong kanilang prosesong ginagawa considering ilan lang naman talaga yung abogado na masasabi nating nakakaintindi kung bakit gano'n yung kanilang pag-object, attorney? Well, duda ako kung maintindihan nila yan. Kasi kung mga abogado mismo na dapat ay up-to-date sa mga amendments ng ating rules of court ay parang nakalimutan na mayroon ng mga bagong rules of evidence ngayon, lalo pa yung mga hindi abogado. No? Alam mo, kaya naman mga abogado expected to be up-to-date kasi meron kaming mandatory continuing legal education at ako nga kakatapos ko lang for the first time na mag-comply dyan kasi for the first 7 compliance period in 21 years, ako exempted dyan pero ngayon hindi na ako profesor at hindi na ako ang gobyerno, I had to comply with it. At dito sa MCLE, nalaman ko yung amendments nga sa revised rules of evidence na naging mas liberal na ngayon sa pagtatanong sa mga testigo. Naging tampulan din ng komento, reaksyon ang pahayag ng private prosecutor attorney na yung photocopy daw ay original, parang original na. Ano ba sa pagkakaalam nyo po ang ruling dito? Well, ang ruling ngayon kasi, yan nga yung sa revised rules of evidence, kapag nag-print out ng isang electronic data, that can be considered an original. Pero you have to lay the basis naman, na hindi naman po pwede na basta nandyan na yan, original na yan. Dapat ilagay mo yung basis na yan ay lumabas sa computer, na dinownload at pinrint out. At sa tingin ko, yun ang nagkulang. No? Dahil kung titignan mo doon sa rules of electronic evidence at saka sa revised rules of evidence natin, pwedeng matanggap yan ng hukuman, but lay the basis.
Opo, doon sa unang araw nung inilatag nila po yung witness, parang nag-oppose ang depensa dahil hindi daw kasama itong witness doon sa original na paghahain po ng impeachment complaint, pero hindi naman kinatigan ng presiding judge dahil daw doon sa Enriles versus Sandigan Bayan na ruling. Ano po masasabi niyo po dito, kahit hindi ba kasama doon sa original, or doon ba sa paghahain ng impeachment dapat kompletos recados na ba kung ikaw maghahain? Well, talaga nakakabahala yung ganyang ruling na yan. Nakalimutan ko sabihin na yan ay napaka-importanting bagay din, no? Kasama dun sa pagpapaalala sa mga senator judges na huwag magtatanong ng mga bagay-bagay na makakasira sa integridad ng buong pagdinig gaya nung naging pagtanungan ni Risa Ontiveros, no? Pero ito, napaka-importante rin ito dahil ang pagkakaalam ko, syempre, ang articles of impeachment ay parang information, no, sa ating rules of criminal procedure, at dapat sang-ayon din sa rules of criminal procedure natin, lahat ng mga affidavit ng mga testigo na gagamitan ng prosecution ay dapat nasumiti na dun pa lang sa level ng piskal, at yung level ng piskal pagdating sa impeachment ay sa House of Representatives, na kapag hindi nga na-include ang isang ebidensya doon sa hinaing complaint sa House of Representatives, ay dapat hindi payagan yan. So yan ay isang bagay na po pwedeng idulog sa Korte Suprema, kasi ang sinasabi naman ng presiding officer ay by way of practice, by way of precedent ng Senate impeachment, ay po pwedeng gawin yan kung ito ay ipinasok sa pre-trial at walang objection ng kabilang panig, no? Pero sa akin, parang jurisdictional yan kasi dapat hindi ka lalabas dun sa apat ng corners ng impeachment complaint at hindi dapat mag-offer ng evidence na hindi kasama dun sa naging complaint sa Kamara de Representante. So yan ay isang bagay, isang issue of law na dapat idulog siguro sa Korte Suprema. Umamin din po yung witness na hindi niya mismo nakausap yung offended party. No, marami akong katanungan dito, attorney. Pwede ba na maghain ng reklamo o magkaso kahit hindi yung offended party ang nagrereklamo? And pangalawa, yung affidavit, imbis na affidavit nila, ang in-insert lang doon is yung mga pahayag nila, yung video statement, tsaka yung speech ni Marcos Jr. at ni Romualdez. Hindi talaga yung signed affidavit po nila. Ano po yung legal na basehan po dyan? Well, tama ka na kung ito ay talagang ordinaryong criminal case, walang kaso nga isasampa dahil walang nagrereklamo. At yan ang problema natin pati dun sa mga kaso ng di umano mga patayan, kasi paano naman mag-iimbestiga ang Estado kung walang nagrereklamo, no? So sa akin, kakaiba ito. This is selective prosecution favoring the President, the First Lady, and the House Speaker. Kasi kung ordinaryong tao ang naging biktima ng ganitong banta, walang kaso na maisasampa dahil it is the filing of a criminal complaint in the NBI or the PNP that will trigger yung investigasyon ng mga alagad ng batas. Pero tama ka, this is motu proprio, no? At ang sinasabi nga is, bakit naging motu proprio ito samantalang kung wala namang reklamo yung mga binantaan dahil pare-pareho sila mga personalidad na may kinalaman sa politika at siguro alam nila na kaparte lang yan ng buhay politika, bakit kinakailangan gumastos at ubusin ng panahon ng mga taong gobyerno samantalang napakadaming mga krimen na dapat imbestigahan, lalong-lalo na yung flood control scandal na hanggang ngayon, wala talagang napaparusahan. Natanong din yung pagiging patas ng NBI, kasi sa pagkakalam natin ng NBI talagang lahat kinikater niya, no? Mapa taga-gobyerno man, kahit na siguro kritiko ng mga gobyerno, obligado siya na i-cater yung mga reklamo. Pero ang napansin din natin, doon sa side ng offended party, doon nga siya nag-imbestiga, lahat ginawa, pero doon sa yun yung kini-question yung sa Operation Romanov ba yun, na parang hindi din ganun kabigat yung kanilang ginagawang investigasyon ukol dito po, attorney. Ano masasabi niyo po? Well, talaga nakakabahala yan. At sasagutin ko yan sa pamagitan ng 2 punto. Unang-una, ginaya kasi natin yung sistema sa Amerika na nagkaroon ng Federal Bureau of Investigation para kung yung mga alagad ng batas ang sinasabing siyang lumabas sa batas, magkakaroon ng patas na investigasyon. Kaya kung mapapansin mo, kahit anong krimen na merong pulis na involved, bukod sa investigasyon ng internal affairs ng kapulisan, NBI talaga ang tumatayong investigador dahil kinakailangan talagang magbigay ng katarungan sa biktima ng mga krimen, no? Pero nakikita natin ngayon ng NBI ay parang nagiging sandata ng Administrasyong Marcos laban sa mga kalaban niya, lalong-lalo na sa mga Duterte. At itong selective prosecution nga na ang banta ay laban kay Presidente, tinuluyan si BP Sara at ginawa pang articles of impeachment, samantalang yung Operation Romanov na sinabi na isang testigo is in play, hindi malang inimbestigahan. Samantalang pareho namang pinakamataas na opisyalis ng bayan, ang Presidente at Vice Presidente. At kung merong banta laban sa isa, dapat talaga yan iniimbestigahan, hindi lang ng NBI, pati pa nga ng National Security Council, no? So makikita natin na kung patas ang NBI at kung talagang ang kanyang misyon ay magbigay ng katarungan sa lahat ng biktima ng krimen,
dapat alleged threat sa buhay ng presidente at ang vice president ang inimbestigahan at kinasuhan kung nararapat. Dito naman po sa magiging oral argument next week, no, kung hihingin ba yung mga resibo, no, yung sa BIR box, no, relevant pa ba ito, attorney? Matutukoy ba sa mga resibo kung merong unexplained wealth, o baka bahagi lang ito ng fishing expedition kasi wala naman silang kopya nito? Pwede ba yan sa korte na doon ka pa mangangalap ng ebidensya, o maituturing na ba itong ebidensya considering wala nga silang pagkakaalam kung anong laman noon, nagbabayad nga ng tax, bakit pa iisipin na yan ay mali yung mga unexplained wealth, attorney? Again, ang kasagutan ko ay definition ko ng evidence. Ito yung mga pamamaraan para mapatunayan ang mga paratang sa hukuman. Kung ang paratang ay mayroong unexplained wealth, sa akin, irrelevant immaterial ang tax records kasi hindi mo naman malalaman kung talagang nangurakot yung isang tao sa pamamagitan lamang ng halaga ng buwis na kanyang binayad. Yan po yung unang punto. Kinakailangan talaga magkaroon muna ng ebidensya na nangurakot yung taong gobyerno bago mo sabihin na yung mga tax records niya ay relevant. Dahil kung siya'y nangurakot, dapat mas malaki yung tax na binayad niya. Pero hanggang wala kang ebidensya ng pangungurakot, irrelevant, immaterial yung mga tax records. At yan ang dahilan kung bakit sinasabi ng batas na hindi talaga dapat isinasa publiko yan. In fact, ang tingin ko, kung tama ang aking rekoleksyon nung nangyari sa impeachment ni Chief Justice Corona, hindi lang hukuman ang dapat magbigay ng otoridad para yan ay maisa publiko, kinakailangan mismo ang presidente magbigay ng ganyang otoridad. Kung hindi ako nagkakamali sa recollection ko, no? Kasi ang nangyari doon, yung mga SALN at saka mga bank accounts na ilabas ni Ombudsman Conchita Morales, pero yung mga tax records na ilabas lamang with the permission of then President Noynoy Aquino. Pero yung sinasabi po na pati yung hindi pa siya impeachable official, isinasama po sa hinihiling ng mga dokumento, pwede ba yon? Or dapat during during nung siya ay impeachable official, during sa kanyang pagiging vice presidente? Well, ang theoretical answer siyempre, ang impeachment ay para panagutin lamang ang isang opisyal para sa mga gawain niya habang siya ay opisyal na kung saan siya ay pilit na pinatatanggal. No? So anything na ginawa bago siya maging vice president, irrelevant and immaterial. Kaya nga sabi ko kanina, yung sinabi ni the presiding officer, yung ruling niya, na miski testigo na hindi nabanggit sa complaint o hindi napasaloob sa kahit anong impeachment complaint ay po pwedeng ihain. Kasi kung ganyan ang maging patakaran niya, hindi talaga matatapos itong impeachment nito. Sabihin na natin pwedeng gawin yan. Sabihin na natin in 90 days at 1 hearing per day at 3 days per week allotted to it, makikita natin napakadami niyan. Kasi ang time sa 10 naku, hindi ko alam kasi yung aking math, no? Mahina ako sa math, no? Pero that's 90 witnesses na ipipresenta mo at 3 witnesses per week lamang. So per month, it's only 12. So can you imagine kung ilang buwan matatapos yan? No? Hindi lang pala July, August, baka mamaya hanggang Nobyembre, Oktubre, baka nangangampanya na, naghihiring pa rin. Unless yan talaga ang kanilang pakay para masira talaga ang kandidatura ni VP Sara dahil maski hindi pa siya mapatunay na nagkasala as late as November matapos na maghain ng Certificate of Candidacy, naglilitis pa rin sila at patuloy ang proseso na sinisiraan si VP Sara na para bang analogous na sa ginawa nila kay VP Binay minsan, no, na habang nagkakandidato na siya, patuloy pa rin ang investigasyon at sinisira ang pagkatao ni VP Binay. Ang pagkakaiba lang, wala silang mapapakitang ebidensya na nagpayaman talaga si VP Sara. Opo, dito tayo sa isa pang mahalagang issue, attorney, kasi dito sa unang 3 araw, pinanindigan ng presiding officer na si Senador Chis Escudero na 16 lang talaga, no? At along the way, walang nag-object dito at inaprobahan nila yung journal. Merong nag-clarify si Senador Ping Lacson, pero sinabi naman niya na hindi legal opinion, sabi ni Escudero, kundi yun talaga yung ruling nila. Maaari pa bang mabago ito? Case closed na talaga ito, attorney, at hindi na pwede mabago sa sinasabi mong 90 trial days? Hindi. Hindi pa yan nakaukit sa bato. Bakit? Yan ang intention nila nung hinalal nila si Win Gatchalian na wala silang quorum at wala silang 13 nung June 3 na di umanong pagpupulong ng Senado. Nais nilang isulong na kapag ang saligang batas ay tahimik, kung ilan talaga ang basihan ng majority pagdating sa quorum o di kaya yung basihan ng 2/3 pagdating sa finding of conviction, bukas pa rin ang issue kung ano yung basihan ng 2/3. Yan ba ay lahat ng mga senador o lahat ng senador na po pwedeng makaboto? Dahil kung sila ay aminado, nasusunod sila dun sa nakasaad sa saligang batas na all members means 24, dapat hindi nila hinalal si Win Gatchalian noong June 3. O di naman kaya,
para pagpakilala na talagang sinusunod nila ang saligang batas, maski sila ay nakaposisyon na, inimandihan nila uli yung rules nila para nga maka-elect ng iba pang presiding officer other than the Senate President. Yung kanilang pagpipilit na tama ang paghahalal kay Win Gatchalian noong June 3 at tama yung pag-aminda nila ng rules noong June 3 na po pwedeng maghalal ng panibago o hiwalay na presiding officer, nagpapakita na ang Senado may sariling interpretasyon kung ano ibig sabihin ng all members of their Senate. Opo. And meron pong pag-question doon sa pagpapalit ng presiding officer attorney. Merong inihain sa Korte Suprema led by Attorney Israelito Torion. Ano naman po yung pananaw nyo po? Kasi yung pagkaka-approve ng mismong pag-amyenda ng impeachment trial, na itanong din ito ni Senador Alan Peter Cayetano. Una, 12 lang sila na nagboto doon, yung June 3, no? So questionable 'yon. Pangalawa, yung mismong pag-amyenda nila, wala daw one-day notice. 'Yon. Tapos etong pag halal sa kanya bilang ay kini-question ngayon. Ano po yung pananaw niyo po ukol dito? Well, sang-ayon ako kay Senator Cheese na walang kapangyarihan ang Senado na amendahan ang saligang batas. Ang kanilang pag-amenda ng kanilang rules dapat sang-ayon din sa saligang batas. Kung sila ay mag-aamenda ng kanilang rules, kinakailangan sumunod na ito ay aprobado sa pagpupulong ng kanilang Kamara kung kailan merong quorum. At ang quorum nga is majority of all members or 13 and not 12. So sa akin, nagbigay naman ng babala na si Senator Alan Peter Cayetano. Binasa rin ng magkapatid na Cayetano yung provision ng Constitutional Commission na hindi dapat magkaroon ng ibang presiding officer kapag ang linilitis ay ibang opisyalis at hindi naman presidente. At sinabi nga nila na kinakailangan merong procedural due process dahil pag hindi sumunod sa nakasaad sa saligang batas, po pwedeng mabaliwala lahat ng mga gawain na hindi alinsunod sa ating saligang batas. So the warning has been made, hindi naman sila sumunod. No? Clarify ko lang, attorney, kasi nabanggit mo, sumasang-ayon kayo kay Senator Cheese doon sa pahayag? Senator Alan Peter Cayetano na there was a violation of procedural due process kasi nga kinakailangan sumunod sa saligang batas at bagamat may kapangyarihan na mag-amenda ng rules ang Senado, kinakailangan yung pag-amenda alinsunod pa rin sa saligang batas na dapat merong quorum at walang quorum ng June 3 nung sila ay nag-amenda ng kanilang rules na po pwede maghalal na hiwalay na presiding officer. Parang ang kanila namang paliwanag daw ay 12 sila noong nagboto sila doon sa pag-amyenda. Pero yung pag-approve naman ng journal, which is yung special session, ay 13 na sila. Pwede ba yun? Hindi, kasi ang basehan hindi yung approval of journal, kundi yung botohan mismo. Kasi ang Senado is a plenary, no? It functions as a plenary chamber. Ibig sabihin, gumagalaw sila bilang isang institusyon lamang. At para sila ay magkaroon ng official business, kapangyarihan na mag-conduct ng official business, dapat merong quorum. At ang quorum nga is 12 plus 1. Opo. Now ngayon, kasi nga, kini-question itong pagiging presiding officer ni Cheese. Pero kung mababasa mo naman yung mga komento ng ating mga kababayan, kung pagpipiliin doon sa dalawa, para mas pabor na ang mag-preside itong si Senator Cheese compare kay Senator Win. Ano pong masasabi niyo po? Nakikita niyo po ba na magagampanan ni Senator Win ang pagiging presiding officer sakali man na i-declare na hindi yun constitutional? Well, sa akin nga nakakahiya. Nakakahiya kasi pinapatunayan ni Win Gatchalian na kada araw na umuupo siya katabi ni Senator Escudero ay siya'y naghangad ng isang posisyon na hindi naman niya kaya ang katungkulan. Nung siya'y naghangad na maging Senate President at wala naman na pumilit sa kanya na maging Senate President, dapat sinigurado niya na kaya niyang gampanan ang lahat ng katungkulan ng Senate President. Kasama na yung pagiging presiding officer kapag ang linilitis ay hindi presidente ng Pilipinas. So nakikita natin na kada araw na nakaupo siya doon, na mayroon at parang flower vase, meron din talaga siyang, kumbaga, yung pagnanais lamang ng magkaroon ng kapangyarihan na alam naman niya na hindi niya magagampanan. Ibig sabihin, panghangad sa kapangyarihan na walang responsibilidad. Huli na lang, attorney, mensahe niyo po sa ating mga kababayan kasi sabi niyo nga mahaba-haba pa po ang babaliwalain lang ba o dapat tutukan ito ng ating mga kababayan ng lahat ng mga paghimay diyan sa impeachment court sa Senado. Well, sa akin, wag natin kakalimutan ang pakay nila dito. Ang pakay nila sirain, tanggalin bilang banta sa kagustuhan ng Marcos administration na manatili sa kapangyarihan till kingdom come. Kaya wag nating ililihis ang issue. Ang issue pa rin ay bakit gusto nilang
manatili sa pwesto ang kasagutan dahil ang pagnanakaw nasa dugo na ng Marcos mula pa ng panahon ng kanyang diktador na amang si Marcos Sr. hanggang ngayon, na mas malala ang problema natin dahil ang Marcos Jr. ngayon ay bangag. So habang tayo nanonood dito sa kapalpakan na prosekusyon na mapatalsik si BP Sara, wag natin kakalimutan na nais din nilang ilihis ang ating atensyon doon sa iba pang kasalanan ng Marcos Jr. kasama na ang lantarang pagnanakaw. Si Attorney Harry Roque, dating presidential spokesperson, maraming salamat. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros.